Ipanganak na muli mula sa pagiging nasa ilalim ng law hanggang napailalim ka sa grace and love. Yun ang ibig sabihin ng born again. Merong object, you are born again from to. From the law to grace. At ngayon naman, meron bang isang napakahalagang terminology na katuruan ni Jesus? Worship in spirit. Anong ibig sabihin to worship in spirit? Yung bumubula ang bibig mo, worship in spirit ba yun? Di ba? Yung inaakyat mo yung kortina, nakakarating ka sa kisame, worship in spirit. Ano ba talaga yan? Anong ibig sabihin ng age of the spirit? Na nung si Jesus dumating, pag-ahon niya sa tubig from baptism, bumaba yung Espiritong Banal sa kanya, the age of the Spirit has obviously dramatically begun. And climaxing in the arrival of the Spirit at Pentecost. A new age had begun, the age of the Spirit. Pero maraming mga nagsasabing Kristiyano sila, patuloy silang under the age of the law. May naiba na. Kung may na born again, na iba ka born again from the law to grace, may na born again din sa age of the Spirit. From what to what? At yan ang ating sisikaping hinga ng kaliwanagan mula sa Diyos. John 4:21-24. Jesus said, God is spirit. So the people who worship Him must worship in spirit and in truth. Ano yung contrast niyan? Because the people in Israel at the time were worshiping in form, in format, in material way. Mga insenso, mga apoy, mga dugo, mga ganyan-ganyan, mga chants. Ang worship nila noon, format, program, ritual. Sabi ni Jesus, no. Things should change. You should now worship in spirit, in truth. Beyond the material expressions that you already see, there must be a high form of worship, and that is to worship in spirit. At yan ang pag-aaral natin ngayon, worship in spirit. Turuan niyo po kami, Ama. Kasihan niyo po kami. Bigyan niyo po kami ng kaliwanagan. Palayain sa kadiliman. Palambutin ang aming puso na kuminsan ay pinapatigas ng law. Teach us. Be our speaker. Be our teacher. In the name of Jesus we pray. Ang ating pag-aaral ay John chapter 4, 4-54. And in between those many verses, meron tayong mangilang-ilang verses na gugunitain para lalong bigyan ng diin yung itinuturo ng ating main verses. John 4, 4-6. Kinailangang dumaan si Jesus sa Samaria. Dumating siya sa isang bayan na tinatawag na Sychar. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Dahil napagod si Jesus sa paglalakbay, umupo siya sa tabi ng balon. Halos katanghalian na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib at sinabi ni Jesus sa kanya, maaari bang makiinom? Of course, we know that Jews never went to Samaria. May hidwaan ng mga Jew at ang mga Samaritans. Ang mga Jews ay sumasamba sa Mount Zion, nandun ang templo nila sa Jerusalem, at ang mga Samaritans sa Mount Gerizim sila sumasamba. Nagko-compete ang mga Jews at mga Samaritans kung sino mas banal, sino mas malapit sa Diyos, kung kaninong templo ang tunay na tinitirhan ng Diyos, at kung saang bundok talaga matatagpuan ng Diyos. Tulad ng maraming sekta ngayon, may contest na nun pa. Nagpapaligsahan. So si Jesus, dramatic. Kasi Hudyo siya eh. Tapos pumunta siya sa Samaria. Ang mga Jews, iikot ng malayo imbes mag-shortcut through Samaria. Kasi umiiwas sila sa mga Samaritans na consider nila yung marurumi, mga second class na mga nilalang. Si Jesus, hindi lang nagpunta sa Samaria, umupo pa siya doon sa balon na pinupuntahan ng mga tao para umigib. And here comes a woman, Samaritan na nga, woman pa. Tapos sabi ni Jesus, pwede bang makahingi ng maiinom sa iyo? Parang ang daling basahin yan ngayon eh. Pero kung nabubuhay ka noon, napaka-revolutionary niyan. Hihingi ka ng tubig sa isang babae, lalaki ka. Tapos Samaritan siya, Jew ka pa. Sinabi sa kanya ng babae, ikaw ay Hudyo, lalaki. At Samaritana naman ako, babae. Bakit ka humihingi sa akin na inumin?
Sinabi niya yon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. O kaya another translation which is equally correct, hindi gumagamit ang mga Hudyo ng pinggan o tasa ng mga Samaritano. In other words, sasalo kang babae ng tubig, ginagamit ang kanyang timba, hindi gagamit ang Hudyo ng timba na yon na ginagamit ng Samaritano. So sabi niya, paano kita bibigyan ng tubig? You are a Jew. I am a Samaritan woman. Why? Why, oh why, are you asking me, of all people, for a drink? So you see, tradition, history, race, gender, define and confine thinking and behavior. At itong encounter na ito ay hindi lang tungkol sa ihingian ng tubig. Ang tunay na pinag-aaralan dito ay kung paano kinukulong ang isip ng tao. Paano kinukulong ng tradisyon, paano kinukulong ng doktrina, paano kinukulong ng kultura at ng mga gender assignments. Di ba? Jesus came to set free. Kaya talaga ang pag-uusapan dito, kulungan. Ano ba ang kulungan sa istoryang ito? Jesus sets free from these prisons and limits, which are really thoughts, mindsets, constructs in the mind. Ang tunay na kulungan ay hindi pader, hindi bato, hindi rehas. Ang tunay na kulungan ay isip. Kaya papalayain ni Jesus ang isip para lumaya ang katawan at ang lahat-lahat. John 4:10, sumagot si Jesus, kung alam mo lang ang kalooban ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa Kanya at bibigyan Kanya ng tubig na nagbibigay buhay. Kala mo naman kung sino ka, tubig mo lang dyan, may botete pa galing sa balon. Kung kilala mo lang ang humihingi sa iyo, hindi ka magsasalita ng ganyan eh. Sa akin ka hihingi ng tubig na hindi lang first class, but super class. Tubig na nagbibigay buhay. Sabi niya, I would give you living water. And this living water could be received only by an open mind, by a new mindset. Kasi paano ka nga hihingi kung yun lang tubig na yun, ayaw mong ibigay dahil meron kayong divide, cultural divide, religious divide. Sabi niya ganun, kung matatawid mo lang yung pader na yan ang utak mo, pupunta ka sa akin, hihingi ka, ang ibibigay ko sa iyo, tubig na nagbibigay ng buhay. Buhay na walang hanggan. Pero para mo makamit yon, dapat tumawid ka sa pader na yan. Dapat lumabas ka sa utak na yan para mo matanggap ang grasyang ito. The gift of God is freedom in and through Jesus, the Holy Spirit. Freedom from confinement and limits set by the Jewish scriptures and law. Bakit pumasok ang Jewish scriptures and law sa usapan? Yun naman talaga, nagli-limit sa kanila eh. Pati mga Samaritan are limited by their scriptures, by their laws. Yun ang nakagapo sila, napipigil sila, nakatali sila. Sabi sa Ephesians 2:14-15, Christ gave His own body to destroy the law of Moses with all its rules and commands. Ang linaw. Sino man ang magsasabing sila'y alagad ni Jesus, sila'y nagtuturo ng katuroan ni Jesus, ay susunod sa ginawa ni Jesus na halimbawa. He destroyed the law of Moses that imprisoned people, that limited their belief, that limited their freedoms, that limited their very lives. Jesus came to destroy the law of Moses. Anybody who says followers sila ni Jesus must do the same. Or must at least enjoy the freedom already given by the finished act of Christ, that is, destroying the law. Not the moral law, ha? Hindi yung mga huwag kang makikiapid, huwag kang gagawa ng masama. Yung law na yun tuloy. Pero yung mga religious laws that limited, tulad ng Sabbath, tulad ng diet, tulad ng mga gender roles and assignments, mga cultural laws associated with religion, winasak na lahat ni Jesus yun para makalaya ang tao. Para pwede na magtalastasan ang Jew at ang Samaritan at ang Gentile. Galatians 5:1, so Christ has truly set us free.
Now make sure that you stay free and don't get tied up again in slavery to the law. Nakita niyo kung paano tawagin ni Paul ang law? Enslaving. Sabi niya, pinalaya na kayo. Huwag na kayo magpapatali pang muli sa pagkaalipin sa mga batas na yan ng relihiyon ng Israel. John 8:36, so if the Son sets you free, you will be free indeed. And what part of our anatomy is set free by Jesus? Our brains, our mind, our mindset. Because really, there is only one true prison under heaven. That is the mind. Kaya ang mission ni Jesus, papagliwanagin yung isip, palayain yung isip. John 4:11, sa pagtutuloy ng kwento. Nagsalita ang babae, Ginoo, malalim ang balong ito at wala ka namang pansalok. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? You have no tool and you cannot use mine because you're a Jew. I am imprisoned by that thought and so must you be imprisoned. So there can be no helping between the two of us because we are limited by our traditions, by our scriptures, by our religions. Ang issue is Jewishness, race, religion as limitation. And actually, Jewishness, race, religion are issues of thought. Isip. Anong iniisip mo tungkol sa'yo? Shaped by your religion, by your race. John 4:12. Ang balong ito ay pamana pa sa amin na aming nununong si Jacob, pagyayabang pa ng babae. Dito siya uminom. Gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop. Higit ka pa ba sa kanya? Sumagot si Jesus. Ang bawat umiinom, ang bawat subscriber ang bawat umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang umiinom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya. At patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Can you imagine that? Ang ibibigay ni Jesus, built-in, dala-dala mo, portable batis. Kahit sa ka magpunta, dala mo. Kahit lumayo ka sa balon, wala kang pansalok, meron ka nun. It becomes a fresh, bubbling spring within them, giving them eternal life. Everyone who drinks this ordinary water, sabi nga ni Jesus, subscribe to this religious idea and belief, will never be satisfied and rested. Pag ipinagpilitan mo yung Samaritan-ness mo, aking Jewishness, pare-pareho lang tayong mamamatay sa uhaw. Walang masisiyahan. Anyone who subscribes to this religious idea and belief will never be free from having to repeatedly need and draw from deep wells. Actually, malalim yung sinasabi ni Jesus Beyond the water na pinag-uusapan nila. Springboard lang yung tubig na yun, pero pumupunta na sa ibang tubig ang usapan. Pag yung tubig lang na yan, ang aasahan mo, lagi ka lang mauuhaw. Pero kung yung tubig na ibibigay ko, yun ang kailangan mo. Walang uhaw-uhaw. God's gift through Jesus is living water within, from within. Therefore, it is internal, it is personal. Balong ng tubig ng buhay mula sa loob, mula sa kalooban. Hindi galing sa ilalim ng lupa, hindi galing sa bundok, hindi galing sa templo, hindi galing sa relihiyon, nasa kalooban. Ang laki ng nakataya sa usapang ito. Pati yung mga religious sentiments nila nakataya. Kasi lahat yun mabubuwag kung maiintindihan ng nakikinig kung ano ang tubig na tinutukoy ni Jesus. Luke 17:20-21. Some of the Pharisees asked Jesus, when will God's kingdom come? So iniisip nila external yung kingdom, darating from far away to near, from outside to inside. Jesus answered, God's kingdom is coming, yes, but not in a way that you can see. People will not say, look, God's kingdom is here, or there it is. No. God's kingdom is here with you.
Within you, inside you. Yan lahat ang tamang translation ng with you, within you, inside you. Ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Imagine, mga kapatid, kung anong kahulugan ito. That the kingdom of God is inside you. Ano ang magiging kahulugan noon sa pakikipagrelasyon mo sa templo, sa relihiyon, sa mga religious leaders, sa mga religious verses, religious traditions? Yung pala nasa iyo, nasa loob mo yung kingdom of God. Ba't mo kailangan kumuha sa labas? Life within, life from within. Wala sa labas. Huwag umasa mula sa labas. Huwag umasa sa iba. Not in temples, not even in corporate religions. Kaya galit yung templo kay Jesus eh. Mawawala sila ng business. Acts 17:24, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat ay hindi naninirahan sa mga templong ginawa ng tao. Sino man ang magsasabi sa inyo, magpapagawa tayo ng bahay ng Diyos, inuutulang kayo no para makayo mag-donate. Walang bahay ang Diyos. Hindi kailangan ng Diyos ng bahay. Neither does God live in physical idols or bring it higher in conceptual idols or doctrines made by man. Hindi nagtitira at hindi nako-confine ang Diyos sa templong physical, sa image o idol na physical, at hindi rin siya nakukulong sa mga constructs, sa mga doctrines, sa mga theologies. God is above and beyond all that. Hindi ka pwedeng makaimbento ng theology na nailagay mo yung Diyos sa loob. Hindi mo siya mapagkakasya. 1 Corinthians 3:16, don't you know that you yourselves are God's temple? And that God's Spirit dwells in your midst, or in you, or within you? Kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu. Namnamin nyo kung anong kahulugan nun. Tayo ang templo. Naninirahan sa atin. Kaya meron tayong batis sa loob na kusang bumubukal. God's gift through Jesus is living water, welling up to eternal life. Meaning freedom from eternal death, from spiritual hunger, thirst, freedom from food. John 4:15-18. Sinabi ng babae, Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na yan, upang hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa, upang sumalok na muli. Na-realize ang babae na may magandang nakataya sa usapan na to. Hindi pa lang niya maintindihan ko ano yun. Pero sabi niya, gusto ko yan. Sana all. Sabi niya. Dapat meron din ako niyan. Sabi ni Jesus, gusto mo pala. Umuwi ka at isama mo dito ang iyong asawa. Wala akong asawa. Sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, tama ang sinabi mong wala kang asawa. Sapagkat 5 na ang iyong naging asawa. At ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo nga ang sinabi mo. Hindi naman siya minamarites ni Jesus. Nagpapakilala lang si Jesus. Kaya sabi ng babae, Ginoo, palagay ko isa kang propeta. Kasi nalaman ni Jesus yung si Jesus lang dapat ang makaalam at siya lang, pero alam. Kaya inungkat ni Jesus to para magpakilala siya. Alam ko nangyayari sa buhay mo. Alam ko kung anong dapat mong malaman. At alam ko kung anong tunay mong kailangan. Kaya sabi niya, propeta yata kayo. Diba? The woman's need for water, also her other needs, her needs for a husband or husbands were insatiable. Hindi masyahan, kaya nakakalima na. Maganda yung metaphor kasi kahit isang drum na tubig ang makuha niya, isang vapor na tubig, hindi pa rin siya masisyahan. Kaya ginagawa ni Jesus yung parallelism. Yung tubig na yan, hindi ka masisyahan. Tulad ng hindi ka nasyahan sa mga lalaking nagdaan sa iyong buhay. Kasi hindi naman talaga yan ang kailangan mo eh. At yung ibibigay ko sa iyo, yun ang kailangan mo, kaya yun ang pag-usapan natin. Bini Jesus. Hindi naman siya sinusumbatan o sinusurot sa kanyang mga naging panlalalaki. Her means, her tools, meaning ordinary water, and husbands as well,
do not truly satisfy, are transient. So now, naihanda ni Jesus yung puso ng babaeng makinig. Kasi naungkat na niya yung pinaka-sensitive na bagay sa kanyang buhay na ngayon ay tinanggap na niyang propeta po kayo. Ibig sabihin, maniniwala ako sa sasabihin niyo. John 4:20, ibinalik na naman ng babae ang usapan sa hidwaan. Contest na naman. Dito sa bundok na ito, sumasamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinasabi niyong mga Hudyo, nasa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Another paligsahan ng thought, paligsahan ng doctrine, paligsahan ng utak. Our mountain, Mount Gershom, or yours, Mount Zion? Yun ang tanong ng babae. Our tradition, belief, laws, and doctrines, or yours? Alin ba ang superior? Kaya sabi niya, higit ka pa ba sa aming ninunong si Jacob na naghukay ng balon na to? John 4:21, sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin. Darating ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi nasa bundok na ito. Hindi rin sa Jerusalem. Ibig sabihin, mali kayo, mali rin ang mga Jew. Darating ang panahon na lalabas ang katotohanan, hindi naman talaga dyan sa dalawang bundok na yan dapat sambahin ng Diyos. Not on the Samaritan nor on the Jewish mountain, which also means not on the Samaritan or the Jewish tradition, beliefs, laws, and doctrines, not on the Samaritan and Jewish thought. Not there. The truth is not there. The spring is not there. Ang tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Hindi sa lugar, hindi sa bundok, hindi sa building, hindi sa liturgy, hindi sa ano paman, hindi sa doktrina, hindi sa scriptures. Sabi niya, sa spirit and truth. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Bakit? Ang Diyos ay Espiritu. At ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. In thought. Not a physical location, not a man-made temple, not by outward actions, activities, gestures, rituals, or programs, not by man-invented religious formula or man-formulated doctrines and dogma. Not by form, formality, and text, not in ignorance or falsehood. God is Spirit, therefore God is Word, thought, idea. Kaya si Jesus, in the beginning was the Word. In the beginning was the idea, the thought, the concept. Ang usapan, nasa isip, wala dyan sa mga nakikita sa labas. And His worshipers must worship in the Spirit and in truth, in the Word, in thought, in idea. And if you like to bring it another level higher, worship must be done in spiritual impulses, vibrations, frequencies from within to the heavens, into the circle of God. Dapat malinaw kung saan lumilipat. From within the person into the heart of God. Direct. Romans 8:26. We are very weak. And may I suggest we are very weak in thought. But the Spirit helps us with our weakness. We don't know how to pray as we should. But the Spirit Himself speaks to God for us. He begs God for us, speaking to Him with feelings too deep for words. You see, sabi, we don't know how to pray. Tapos sa attend ka ng prayer meeting, may listahan, ito ipagpe-pray mo. Ito ipagpe-pray. Abang mabuti ka pa, alam mo. Kung ano ipagpe-pray, samantala sabi ng Romans, ang Espiritu, hindi nga tayo makapag-pray, magpe-pray na for us in our behalf. Kasi hindi tayo makaspeak ng spiritual language at this present limitation. We don't know how to pray. Do not presume. Sabi ganon, but the Spirit prays for us, speaking in God language to God for us, who do not speak that language at the moment. So worship in spirit and in truth supersedes tradition,
doctrines, and even religious scriptures. Tandaan niyo yan. Ang tunay na worship in spirit, lampas sa scriptures na written, sa doctrines na ginagawa ng mga tao, at sa mga tradisyon, lampas. Kasi kung hindi, edi alam natin how to pray. We don't know nga sa kabila ng karami-raming doctrine. Worship in spirit and truth defines, redefines, transcends, interprets, reinterprets, updates, and upgrades everything. Ang spirit ay hindi lang motif, hindi lang flavor. The age of the spirit changes everything in the dynamics between man and God. In prayer, in worship, revolutionary to. Buong superstructure papalitan. Hindi lang konting dagdag dito, change of color and motif there. Hindi ganoon ang pagdating ng spirit. Dapat merong malaking maiba. The teachings of the Holy Spirit and Jesus are beyond and above written, fixed, and fossilized religious texts. Hindi masama ang religious text. Ang daming natututunan. Hanggang ngayon, may mga universal values na matututunan. Pero while you are text-based, you must not be text-limited. Yun ang sinasabi ng age of the Spirit. Tapos na ang age of Scripture carved in stone. Dahil ibibigay na ng Diyos ang Spirito directly to people. Bypassing stone, bypassing temple, bypassing religions, direct to the hearts of people. Siyempre, ayaw ng religion yan kasi nawawalan sila ng franchise, nawawalan sila ng power, nawawalan sila ng control. Ayaw nila yan. Kaya galit sila kay Jesus. Listen and give priority to the Holy Spirit as teacher and guide above written and set religious texts. Kasi kung mayroong isang tunay na napakalaki ring kulungan, yun ang kulungan ng written text. Parang, "Hoy, bakit ka mag-aadobo? Anong verse ang nagsabing pwede kang mag-adobo?" Talaga, kulungan ko yung verse. Hindi ako talaga pwede magpaksiw dahil wala sa Bible yun. Ang dami-daming tao nakakulong doon sa scripture, sa words. Remember, ibinigay yan sa specific people, the Jewish people, at specific times in their history. Kaya kahit ngayon, iba na rin yung text nila Hindi na yung nung unang-una pa, kasi naiba na rin yung culture nila. Yung mga laws, naiiba-iba rin. Katulad ng mga laws ng bayan, pinapalitan, nagkakaroon ng constitutional amendments, ganun din ang Jewish law. Tapos ikaw naman, nakikibasa ka lang nung law na ibinigay sa kanila, hindi naman sa'yo. Ibinigay nung unang panahon, hindi naman ngayon. Tapos kung ano yung nababasa mo na ibinigay sa kanila nung unang panahon, yun ang gagawin mo ngayon. Di nakukulong ka. Kaya gusto ni Jesus, lumaya ka dyan. John 16:13, "But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth." Namnamin nyo to. Kausap na dito ni Jesus, mga Hudyo na nakalubog sa law, ang daming scripture, ang dami-dami nilang mga alam, ang dami-dami nilang mga katuroan. Pero sabi ni Jesus, when the Spirit comes, He will guide you into all the truth. Anong ibig sabihin? Nung panahon pala na yon, in spite of the religiosity, wala pa pala, hindi pa pala all ang truth nila noon. Kasi kung all na yung truth nila, bakit pa sasabihin ni Jesus na when the Spirit comes, He will guide you into all the truth? So pagdating talaga ng Spirit na yon, may mga ituturo siyang wala dun sa body of truth na alam at pinaniniwalaan at pinapractice ng mga Hudyo. Ibig sabihin, when the Spirit sets you free, it sets you free from the confines of the Scripture. Yung mga hindi pa nila alam doon, di pa itinuro doon, ituturo pa ng Spirit. So bakit mo ngayon ikukulong ang sarili mo doon, samantalang ilalabas ka nga doon para i-guide ka into all the truth. John 16:13, He will not speak on His own, He will speak only what He hears. So this is a direct message from God, not via official religious texts. Addressed to the new creation, the new person, the born-again person, to the new mind, the new receiver. Binanggit ko kanina sa ating first worship that the mind is not a factory of thoughts. It is a receiver of thought.
Kaya yung mind mo, pag na-born again, tumanggap kay Jesus, nagkaroon siya ng bagong frequency, nagkaroon siya ng bagong capacity to understand, nagkakaroon siya ng bagong capacity to understand messages from God, from the heart and mind of God. Napansin nyo ba, kung minsan nagpa-problem solving kayo, isip kayo ng isip, hindi nyo naman ma-solve. Pero minsan, nagsasabon lang kayo, nagtatanggal ang mga libag-libag, biglang, pumasok yung solution sa utak nyo. Hindi nyo naman talaga inisip. Siyempre, wala namang kinalaman sa libag yun. Ang point, ipinagkaloob. Ang utak natin, kaya ibinigay yan ng Diyos, hindi para ka mag-isip sa sarili mo, para ma-receive mo ang sinasabi niya sa iyo ng buong linaw. Ang isip na yan, para makatanggap ng new message sa new age of the Spirit, kailangan siya maging new heart. Kaya sabi, I will remove your heart of stone and give you a heart of flesh. Kailangan ma-born again yung utak mo, mapalitan ng frequency, ma-upgrade ang kanyang mga specs para makatanggap siya ng mga leveled up impulses and messages. Mangyayari lang yon pag tunay kang born again. Nakakatanggap ka at tinatanggap mo ang mga katuroang labas sa dati mo nang alam, yung iba, kabaligtaran ng dati mong alam. Kasi kung si Jesus darating para lang ulitin niya yung dati nang alam, wala naman siya idadagdag, walang iibahin, ba't pa siya dumating? Sayang naman yung pagod niya. Kaya siya dumating para palayain ka doon sa mga dating kulungan ng isip na yan at bigyan ka ng bagong mind, bagong thought, bagong spirit. At binigyan ka rin ng bagong command. Ipinalit sa lahat ng laws, isang command, love. You see, Jesus is about change. The Holy Spirit is about change. You cannot just continue being Jewish under the law. Tapos sasabihin mo, Christian ka. May pagbabagong malaki. John 14:26, ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. So hindi pa pala alam ng mga Jews at that time, di ba? Ituturo pa lang. Tapos ngayon, ikukulong mo yung sarili mo sa dati ng alam ng mga Jews, di wala kang bagong matututunan. Romans 7:6. Ngunit malaya na kayo ngayon mula sa kautusan. Saan lumaya? Mula sa kautusan. Tatandaan nyo kung saan lumaya. Na born again from the law. Ngunit malaya na tayo ngayon mula sa kautusan dahil namatay na tayo sa kasalanang dating umaalipin sa atin. Ibig sabihin, namatay na si Jesus, parang namatay na rin tayo by substitution. Hindi na tayo tatabla ng mga kasalanan na yan dahil namatay na tayo. Di ba? Pag namatay ka, yung utang di mo nababayaran, yung lahat ng mga, dahil above the law ka na, lampas ka na. Ganon din yun. Namatay ka na sa kasalanan. Tapos yung iba naman ngayon, pinipilit ka pa rin patayin sa kasalanan, parusahan, pinipilit ka pa rin pagdusahin dahil nagkasala ka, namatay ka na nga sa kasalanan through Jesus. Ba't hindi naiintindihan yung turo na yun ni Jesus? Ngunit malaya na tayo ngayon mula sa kautusan dahil namatay na tayo sa kasalanang dating umaalipin sa atin. Kaya, tayo'y naglilingkod sa Diyos, hindi ayon sa lumang batas na nakasulat, yan yung scripture, kundi ayon sa bagong buhay ng Espiritu. Hindi na kayo limited sa written text. Lampas na tayo doon. Nandito na kayo ngayon sa hindi nakasulat, sa batas na nakasulat sa inyong puso na ibinibigay ng Espiritu. But now, by dying to what once bound us, the law, we have been released from the law so that we may serve in the new way of the Spirit. Read with me aloud. And not in the old way of the written code. Ang hina nyo naman magbasa. Ulit. We serve in the new way of the Spirit and not in the old way of the written code. Gusto ko kasi madinig nyo sa sarili nyong boses yan. Not in the old way of the written code. Tapos ngayon, ang mga Pharisees, lagi kang ibabalik sa written code. Lagi kang ibabalik sa law. Tulad nung sabi nila sa kay Jesus, ang babaeng ito, according to the law of Moses, dapat batuhin. Yun yung sinasabi ng written code. Pero umandar na ang Spirit, hindi yun ipinabato ni Jesus. Apply nyo para pakinabangan natin yung dinala ni Jesus. The new way of the Spirit instead of in the old way of the written code or the old scriptures. Loyal tayo kay Jesus. That loyalty is above our loyalty to any religious text, to any tradition,
to any format of religion. Huwag pakulong, palimit, patali sa texts, sa verses, sa creeds. Ginawa lang yung mga yan to control. Sa statements of faith na ginawa lang ng tao. Sa vocalized teachings in oral traditions. Sa laws carved in stone. Yung hindi mapapalitan, nakauka sa bato. Mamatay na tayong lahat, susundin natin kasi nakasulat sa bato. Huwag pakulong sa mga batas na yan, written on paper or any medium, or celebrated in ritual and tradition. The age of the Spirit, the age of Jesus says, give space to personal, new, unprecedented, out-of-the-box revelations, teachings, guidance, inspirations, thought of the Holy Spirit. The Holy Spirit is teacher beyond, above traditional religious writings and verses. Huwag kayong pakulong sa mga taong, may verse pa, may basis ka ba dyan? Ang kama mo, bilog. Pati karte ng kama ko, hahanapan ko talaga ng verse, sister. Pero meron talaga gano'n nabubuhay. Kulong na kulong, wala ka nang pwede gawin kung hindi sinabi ng verse. Pinalabas ka na nga doon para ka lumaya. Hindi ka naman pinalabas para magwala, para gumawa ng lahat ng mga kasamaan. No. Kundi para lalo kang bumuti. Para lalo kang maging katulad ni Jesus. At para lumaya ka, ma-enjoy mo yung buhay na ibinibigay ni Jesus. But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears. And He will tell you what is yet to come. Sa age ni Jesus, hindi ba sabi ni Jesus, and then the end will come. The end of the temple yon. The end of the age of the law will come. Pag sinabi ni Jesus, it will happen, I'll be with you until the end of the age. Hindi end of the planet yon. Hindi end of the world. End of the age of the temple. End of the reign of the law. I will be with you to usher you into the new age of the Spirit of freedom and love. Hindi sapat sobrang manindigan at magmatigas sa mga traditional beliefs, hindi dapat. And practices. Kasi sabi nga ni Jesus, hindi pa yun all truth. Sabi niya, the Spirit will reveal to you all truth. So ibig sabihin, yung body of knowledge sila at that time, hindi pa yun all. May kulang. The Holy Spirit will not speak on His own, unlike Israel's religious teachers, but speak even from a higher and the highest authority. Not from human institutions that they have, but from heaven. Tapos i-ignorin mo. Lahat ikukulong mo na naman sa verses. Walang nangyari. The Holy Spirit will speak of things the Israelites had not even heard before. From the religious authorities, traditions, and doctrines. So huwag pakulong sa isip, sa utak, sa belief ng ancient Israelites. Hindi tayo limitado sa naging limitasyon nila. Hindi tayo inuutusang ikulong ang sarili natin sa mga naging kulungan nila. Dinala na ni Jesus ang mga Israelita to a new age of the Spirit and freedom. Tapos yun naman mga non-Israelites who were never under the law, nung naging Christian, doon pa nagsalim pusa, doon pa nagpailalim sa law. Yun nga mga Jews pinalaya na ni Jesus sa law, ikaw naman na hindi Jew, sasali ka pa. Ano ba naman yun? Konting pag-iisip. Jesus teaches the truth unheard of by ancient Israel, far beyond what Israel had already heard, to be taught by the Holy Spirit, no less, coming from God directly, has yet to come, but was coming soon. Of course, that was said 2,000 years ago. Therefore, Israel and all believers had better be ready to hear new things. Israel and the non-Israelite believers of Jesus had better be ready to hear new things unheard of in the Jewish scriptures. Malinaw ba? Kailangan ready ka na makarinig ng bago, ng iba, ng nasa labas, ng kinaugalian ng Israel. Mark 1:27. Kaya nga pagdating ni Jesus, na obvious na yon. Ang lahat ay namangha, kaya't sila'y nagtanungan sa isa't isa. Paanong nangyari yun?
Ito'y isang kakaibang katuruan. Yun ang reaksyon nila sa katuruan ni Jesus. Makapangyarihan niyang nauutusan ang masasamang espiritu at sumusunod naman ang mga ito sa Kanya. Proof of genuineness. You see, ang katuruan ni Jesus ay kakaiba, bago. Hindi repeat nung luma. Kaya kung ikaw, tunay kang nananalig kay Jesus, huwag kang matakot sa bagong karunungan, sa bagong kaalaman, dahil yun talaga ang dala niya. Hahanguin niya ang Israel sa mga lumang kaalaman na nagkukulong sa kanila. Therefore, Israel had better be willing to obey, to hear new teachings, and able to change their minds, their thoughts, their beliefs. Ang tunay na conversion ay hindi nagpabautismo lamang. Hindi nag-join ng isang church lamang. Ang tunay na conversion is change of mind. About what? About the law. About God's love. From judgment to grace. From harshness to love. Dapat change of mind. Romans 12:2. Hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Ano daw dapat? Hayaan nating baguhin ng Diyos ang ating pag-iisip. Pag may binago sa isip, ibig sabihin may dating iniisip na iiwan at may bagong iniisip na pupuntahan. Yun ang pagbabago. Hindi pwedeng ipilit mo yung dati, basta walang gagalaw. Ano yan? Bonel? Uy, natatandaan ng iba dyan, di ba? Walang gagalaw sa Yeye Bonel. So, ganun yung iba sa doktrina. Walang gagalaw. Ito na yung nakalakihan ko. Walang papalitan. Ito na yung una kong narinig. Walang papalitan. No. Sabi, hayaan yung baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Kailangan mag-change. Let God transform you into a new person. Willing ka dapat, no? And be able to change doctrines and practices. From the old to the new. From the law to grace and love. From Moses-ness and Pharisee-ness to Jesus-ness. Kaya nga, namamalata tayo lagi, kaji Jesus-ness, di ba? Para talagang malinaw. Kasi kahit anong gawin mo dyan, magtitiwari ka, magwo-worship ka, akyatin mo yung mga poste. Pero pagka hindi nagbago ang iyong isip about the law, under the law ka pa rin. Natatakot ka pa rin at mananakot ka pa rin ng iba. Hindi ka lalaya, hindi ka paghaharian ng Diyos. What changes in belief and thinking and practices does Jesus in John 16:13 teach and require? Especially of people who had earlier subscribed to traditional teachings that will now have to submit to new teachings that the Holy Spirit will reveal. Pag-isipan mabuti yan. Kailangan may pagbabago. May nagsasabi pa, nagbago ka na. Dapat talaga, di ba? Dapat tayo nagbabago. Kailangan tayong magbago. Even Jesus grew in wisdom. Tayo pa ang hindi mag-grow. Alam niyo ibig sabihin ng growth? May na-outgrow ka, so you grow into something. So huwag kang matakot may ma-outgrow, may maiwan. Dapat yun. Kailangan yun. Jesus sets free from the bounds of written religious texts. Now, that is a major enlightenment. Kailangan natin pag-isipang mabuti yan. Hindi natin binabaliwala ang written religious text, pero hindi tayo nagpapalimit doon. Dahil merong leading ang Holy Spirit outside of it. Listen and give priority to the teachings of Jesus as teacher and guide above written verses. Si Jesus, ang dami niyang ginawa. Di ba may written verses? Wala ka dapat gagawin pag Sabat. Ang dami nga niyang ginawa pag Sabat. So, ibig sabihin, lumabas siya sa verses. Sabi ng iba, huwag kang kakain ito, huwag kang kakain ito. Sabi ni Jesus, kahit anong kainin mo, hindi marurumihan ang spirit mo. O, lumabas siya sa verses. Ang daming ginawa ni Jesus na paglabas. So, huwag kang pakulong. John 14:13, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Hindi salita ng iba, ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa Kanya. Paano ka daw pananahanan ng Ama? Pag pinahananahanan ka ni Jesus. Paano mananahan sa iyo si Jesus? Pag ikaw ay tumutupad sa Kanyang salita. Hindi sa salita ng iba, sa salita niya. Kaya kahit sino pa man ang pinapakinggan nyo, pinopoon nyo, sinusunod, dali nyo muna kay Jesus. Ano sabi ni Jesus tungkol dyan? Kaya pinopoon nila si Moses. Sabi ng batas ni Moses, babatuhin ng babae hanggang mamatay.
Yun ang pinupuon nila eh. Sabi ni Jesus, kung sinong walang kasalanan, di bumato. In effect, hindi niya pinabato. So, lumabas si Jesus sa salita na yun ni Moses, may bago na siyang kautusan. Huwag kayong mambato dyan. Pag nambabato ka pa rin ngayon ng makasalanan, Moses-ness yan. Hindi yan Jesus-ness. At ano ibig sabihin? Hindi mananahan sa'yo si Jesus. Sinabi na nga niya eh. Pag sumunod ka sa aking salita, mananahan ako sa'yo, pati ang Ama. Kami mananahan sa'yo. Kaya hindi nakakapagtaka. Maraming nagsasabing Christian sila pero hindi nananahan ng Ama at ng Anak at ang Espiritu. Ibig sabihin, hindi naghahari yung pag-ibig, kapayapaan. Ang naghahari, galit, judgmentalism. Kitang-kita mo. Mark 1:27, the people were all so amazed that they asked each other, what is this? A new teaching. Inuulit-ulit ko lang at tinatagalog, ini-English, binabali-baligtad. Gusto ko pa nga sanang ibikol, pero hahaba. A new teaching and with authority. He even gives orders to impure spirits and they obey Him. So mayroong proof of heavenly authority ang paglabas ni Jesus sa Scriptures. Mark 6:34, pagbaba ni Jesus sa bangka, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para sila mga tupang walang pastol. In spite of the religious scriptures and teachers of the law and Pharisees, wala pa rin silang pastol. Nakakaawa pa rin. Kaya't sila itinuruan niya ng maraming bagay. Obviously, ang tinuro ni Jesus, labas doon sa dati na nilang alam. Jesus sets free from the bounds of traditional interpretation of scriptures. Jesus does not set free only from the texts. Jesus also sets free from the traditional interpretation of those texts. At marami siyang ginawa niyan sa New Testament. Basahin niyo mabuti. What Jesus teaches is not always equivalent to what the Jewish scriptures teach. It's very clear. See it in scripture. What Jesus teaches is not always equivalent to how the Jews interpreted their own scriptures. John 13:34, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman, magmahalan kayo. Ang simple pa lang, diyan pa lang ba? Sumusunod na yung mga Kristiyano na wala nang yung ginawa, kundi magbatuhan, magpaligsahan, mag-contest, magsiraan. So alam mo, hindi ito sumusunod kay Jesus. Ang sinusunod nito, Moses-ness. John 14:21, ang tumatanggap sa mga utos ko. Diba? Nag-echo pa yan. Hindi utos ng iba. At tumutupad sa mga ito, ang siyang umiibig sa akin. Huwag kang sabi ng love John, pero hindi ka naman sumusunod sa utos ni Jesus. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. At iibigin ko rin siya, at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. So, paano magpapakilala sa iyo si Jesus? Sumunod ka muna sa utos niya, hindi sa utos ng iba. At pag siyang sinusunod mo, matutuwa siya sa iyo, magpapakilala siya sa iyo, mas marami ka pang matututunan bago. Uusad ka ng uusad, mag-upgrade ng mag-upgrade. Ang ending nun, freedom. Sumunod muna sa utos ni Jesus para mas lubusan pa siyang magpakilala at mag-reveal. Jesus sets free by giving space for what the Holy Spirit teaches apart from and outside of written verses. We respect the verses and we use the verses as long as they pass the Jesus filter. That should be clear. What Jesus teaches is equivalent to what the Holy Spirit teaches and will and would still teach. Acts 7:51, napakatigas ng ulo nyo. Bakit daw? Kung ano ang ginawa ng inyong mga ninuno, yun din ang ginagawa ninyo ngayon. Lagi inyong nilalabanan ang Espiritu Santo. Diba? Nilalabanan nyo yung sinasabi ng Spirit. Pinipilit yung ikulong sa inyong mga tradisyon. Acts 10:47, tulad natin, sila ipinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino ang law? Ang makapagbabawal na bautismuhan sila sa tubig. So lumabas sila sa law, sa scripture, sa tradition. Maraming ginawa sa Book of Acts. Nasanay na lang tayong nababasa at ginagawa na rin natin. Wala nang shock value. Nung panahon nila, shocking kasi lumabas sila sa scripture.
sa Jewish scripture, sa Old Testament. Romans 8:6, the mind governed by the Spirit is life and peace. So, meron na ba tayong peace? Yun ang ibig sabihin na governed ka ng Spirit. Pag hindi pa, governed ka pa ng law. Kaya ka takot, kaya ka afraid, kaya ka guilty. Romans 8:6, so letting your sinful nature, and it is sinful by law, control your mind leads to death. Do you know that there's hell in the mind? Hell in the heart? People who are ruled by the law will always have hell in their hearts and minds because they will always be guilty. They will always be afraid. And yun yung hell in your heart, hell in your mind. But when you understand grace, God's forgiveness, God's love, ano mangyayari? You let the Spirit control your mind, leads to life and peace. Ang mangyayari sa isip mo at puso, kingdom of God. Paano mapupunta yung kingdom of God in your heart and mind? When you are ruled by grace, by love. But as long as you are ruled by the law, it will be hell in your mind, hell in your heart. Sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkupkop upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo'y tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko, Abba, Father. 1 Samuel 10:6, sa oras na yon, lulukuban ka ng espiritu o kaya ng kapangyarihan ni Yahweh. Ika'y sasama sa kanila at gagawin mo rin ang ginagawa nila. Magbabago ang iyong pagkatao. 2 Samuel 23:2, nagsasalita sa pamamagitan ko ang espiritu ni Yahweh. Ang salita niya ay nasa aking mga labi, hindi limited to written verses. Kahit pa ng Old Testament, nagsasalita ang Spirit. Marami lang hindi nakikinig. Kaya sabi, katulad kayo ng mga ninuno nyo, wala kayong ginawa, kundi labagin ang Espiritu. At eto mga kapatid, namnamin nyo itong verse na to. Ha? Joel 2:28. Pagkatapos ito, ipagkakaloob ko ang aking Espiritu sa kanina? Lahat ng tao, hindi na yan franchise ng mga religious leaders lamang. Ipagkakaloob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipapahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mga mensahe. So, lalaki at babae magpapahayag ng mensahe. Tapos ngayon, yung mga Pharisees, bawal mag-preach ang babae. Bawal magpastor ang babae. Hindi pwede magsalita ang babae. Hindi si Jesus ang may sabi noon. Kaya yun man, padadaanin mo sa Jesus filter. Sasalain mo kay Jesus. Para ano pa, Jesus is Lord of Lords. Kung ang masusunod pala, yung nagbabawal sa babae. Ipapahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mga mensahe. Magkakaroon ng mga panaginip na wala sa scripture, walang verse. Magkakaroon ng mga panaginip ang inyong mga matatandang lalaki at makakakita ng mga pangitain ang inyong mga kabataang lalaki. Lahat ng yan, wala sa written text. Outside of written religious texts. They will step out of tradition, of scripture, of the old mind. Mga kapatid, yun ang age of the Spirit, nagsimula na noong Acts chapter 2. Nung sinabi ng mga taga-Jerusalem, uy, lasing yata kayo, ang pinagagawa ng mga apostle, ba't kayo ganyan? Sabi ni Pedro, hindi kami lasing, ito yung sinabi ni Joel. Lahat magtuturo, lahat merong katuruan, lahat may revelation. Pero syempre, after Acts chapter 2, sinupress uli ng church yon, kinontrol uli ng mga pare, ng mga religious leaders, sila lang uli ang may karapatang magsalita. Nag-backslide actually ang Christian church, bumalik sa law. Kaya dapat palayain natin doon at dalhin natin talaga sa grace kung saan gusto ni Jesus na magpunta ang kanyang church. Luke 4:18, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap o naghihirap under the law ang magandang balita ng God's love and grace above the law. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag ng law na sila'y lalaya by grace at sa mga bulag dahil sa madilim talukbong ng law na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi ng teachers of the law and Pharisees. Yung mga parenthetic expressions, suggested serving yon. But you know, when you really synthesize the readings, doon ka uuwi, doon ka pupunta.
Romans 8:2. And because you belong to Him, the power of the life-giving Spirit has freed you from the power of sin that leads to death. Sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritong nagbibigay buhay, dahil sa pakikiisa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Jesus sets free by decriminalizing spirit-led breaking and stepping out of the law. Kasi alam nyo, kinicriminalize ng mga Pharisees ang pag-step out of the law. Pagka hindi ka na sumunod sa law, criminal ka na. Pagka may ginawa ka na hindi prescribed by the law, criminal ka na. No, Jesus sets free. Jesus decriminalized spirit-led breaking and stepping out of the law. As very, very graphically expressed, yung babae, hindi niya sinunod yung law, hindi niya pinabato. Galatians 5:18. Salamat na lang, 50 pages na lang pala yung natitira sa notes ko. Okay, lapit na to. Galatians 5:18. But if you are led by the Spirit, church, read. You are not under the law. Tiyakin nyo lang na Holy Spirit, baka naman Spirit of the glass yan, no? Marami naman mga Spirit of the bote. Tiyakin nyo lang, Spirit na holy. Ibig sabihin, wala siyang ipapagawa sa inyo na hindi sang-ayon sa pag-ibig, kabutihan ng Diyos expressed in Jesus. Jesus pa rin yung filter. Para may protection ka rin kung ano-ano spirit ang maisip mo dyan. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Halimbawa, sabi nung napakahigpit na church, walang a-absent na Sunday school teacher, 52 Sundays a year. Dapat nandito kayo, bumiyak man ng lupa, kumidlat, di ba, magka-tsunami, magkaroon ng earthquake, magturo kayo dyan. Eto ngayon yung lola mo, nagtatampo sa'yo, naglalambing, taga-malayo, po, hindi mo na ako dinadala, wala nung na-born again ka. Led ka ngayon ng Spirit, pupunta mo yung lola mo, nalaghihingalo na nga, di ba? Sasabihin mo doon sa iyong mahigpit na teacher, na superintendent, absent muna po ako sa Sunday, pupunta ako sa lola ko. No! The Sunday is for God. Diba? The whole of it. Hindi lang 1 hour, 1 whole day. Yun yung law. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Umabsent ka. Puntahan mo yung lola mo. Kasi inaalipin ka lagi ng church. Kahit naghihingaluan ka mag-anak, ikakasalang pinsan, ililibing ang lola, hindi ka pinapa-attend. Kahit naman magturo ka na magturo, pareho pa rin yung mga marites, hindi rin naiiba. You are not under obligation to the law of Moses. Lalo naman sa law of the Pharisees. At lalong-lalo naman hindi sa law of modern-day Pharisees. Kung pinapatubayan kayo ng Espiritu, wala kayo sa ilalim ng kautusan. Paano po yan, Pastor? May picnic yung office namin, nandun yung gwapo. Sunday. O ano ba? Kanino spirit ba yan nangungusap sa'yo? Diba? Di makinig ka. Baka naman mapagsarahan ka na ng langit, di umabisit ka ng isang araw. Ano ba naman yon? Magsasara ba yun, church, dahil lang pumarada ka sa harap ni gwapo sa picnic? Pero i-demonize yan ng mga Pharisees. Bawal sumaya, bawal umibig, bawal magka-girlfriend, bawal magka-boyfriend. Pag tumanda ka namang dalagat binata at may sakit ka, di ka naman aalagaan, mga diko na yan. Ako, alagaan ka ng mga yan. No. Kaya makinig ka sa Spirit. Paano mo malalamang Spirit? Loving, user-friendly, helpful, kind, accommodating. Yun. O, palakpakan nyo kung gusto nyong pumarada. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Para ano pa dumating si Jesus? Dumating age of the Spirit. Tapos lahat pala ng gagawin mo, nakatali ka rin. Gumising ka, maruha. Kailangan, kasi matagal tayong inuuto ng mga Pharisees, kinukulong, kinukontrol. So not only by written texts, ang lahat-lahat. Listen to this. Be verse-based, but do not be verse-limited. Yes, maganda, may verses yung mga ginagawa mo, may verse references. Pero marami kang pwedeng gawin na wala sa verses, tulad ng magluto ng adobo. Talaga kahit mangisay ka, hindi mo makikita yan doon. So, huwag kang ganun, huwag kang literal, huwag kang masyadong legalistic.
Grow. Grow up beyond and out of the scripture box into the Spirit-filled skies. In the age of the Spirit, the sky is the limit. Huwag mo lang i-break ang kaisa-isang command ni Lord, love. So pwede ko na po palang nakawan yung kapatid ko ng mana. Loving ba yon? Hindi po. Ay, hindi pwede yon. Kasi may love na role, na law. At i-apply mo yan sa lahat ng bagay. And you can never go wrong if you applied love. Luke 2:52, and Jesus grew in mind, in wisdom and stature, and in favor with God and man. Who grows in favor with God? Those that grow in wisdom. And to grow in wisdom, you have to outgrow old wisdom. Huwag matakot mag-grow. Luke 5:37-39, and no one pours new wine, and may I say grace. No one pours new wine of grace into old wineskins mentality. Otherwise, the new wine will burst the skins. The wine will run out, and the wineskins will be ruined. No, new wine, grace and love, must be poured into new wineskins, into new minds. Ang new teaching na love and grace, kailangang tanggapin ng new mindset. Palitan yung utak, palitan yung capacity, yung vibration, yung channel para makatanggap ng bagong meaning. New thought into new receivers. Ephesians 4:15. Rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ. We are to grow up into Christ. Not into Moses, not into anybody, into Christ. 1 Thessalonians 5:19-21. Do not quench the spirit. Do not treat prophecies or new knowledge outside of written religious texts with contempt. But test them all. Hold on to what is good. Balik tayo sa kwento ng babae sa balon. Siya nga pala yun ang kwento natin, so bumalik tayo doon. John 4:25-26. Sinabi ng babae, nalalaman ko pong darating ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. Akong kausap mo ngayon ang iyong tinutukoy. Sabi ni Jesus, I am the Messiah. Dumating na. So pakinggan. Huwag ipagpilitan ang dati. Huwag ipagpilitan niyang mga anti-Jesus scriptures. Huwag ipagpilitan ng anti-Jesus traditions. Dumating na ako, so makinig ka na. Yun ang ibig sabihin ni Jesus. Nakinig nga ang babae, ha? Iniwan ng babae ang kanyang banga. At gawin nating metaphor, iniwan na niya yung kanyang old mind, old mindset, old goals, old objectives. May bago na siyang gusto sa buhay. Isipin mo, nagpunta siya doon, tanghaling tapat, ang init-init para umigib. Ganun kahalaga yung tubig sa kanya at that moment, pero biglang naiba. So alam mo na born again, naiba yung isip niya. Iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi ng mga taga-roon, sa mga taga-roon, hali kayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na nga ang Kristo. Kaya't lumabas ng bayan ng mga tao at nagpunta kay Jesus. The Holy Spirit filled the woman because the woman listened to Jesus. Makinig ka muna para kapuntahan ng Espiritu. Huwag mo antayin yung Espiritu para kabigyan ng karunungan. Makinig ka muna. John 4:39-41. Maraming Samaritano sa bayang iyon ang naniwala kay Jesus dahil sa patotoo ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Kaya't pumunta sila kay Jesus at nakiusap na tumigil muna siya ron. Imagine, ayaw nila sa mga Hudyo, di ba? Ngayon, nakiusap pa sila. Stay some more. At tumigil nga siya ron sa loob ng 2 araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. The Holy Spirit touched and filled many Samaritans. Pagkatapos, sinabi nila sa babae, naniniwala na kami ngayon. Hindi dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig na namin siya. Alam na naming siya ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Hindi na lang siya tagapagligtas sa mga Hudyo o ng mga Samaritano o ng mga Gentile ng sangkatauhan. Saan siya tagapagligtas? From the law.
Yan ang itanim nyo sa utak nyo. Ililigtas ka from the law. Kaya huwag kang maniniwala sa mga taong ibinabalik ka sa law, ikinukulong ka sa law, inuusig ka by the law. Hindi yun alagad ni Jesus. Dahil inililigtas niya tayo from the law. Ano ang kahulugan niyan sa buhay natin na practical araw-araw? Sa pinaniniwalaan natin, sa itinuturo natin, sa ating asal. Sa asal natin sa mga taong iniisip natin nagkakasala. Gusto mo ba lagi silang maparusahan? Lagi silang magbayad sa kasalanan nila? Hindi yan galing kay Jesus. Kailangan mabago ang isip natin tungkol sa sin, tungkol sa law, tungkol sa grace, tungkol sa love. Dahil pag hindi mananahan sa iyo si Jesus, hindi mananahan sa iyo ang Ama, akala mo lang. Tapos ang bumubukal sa bibig mo, judgment, galit, pronouncement of galit, alam mong, hindi nananahan sa iyo ang Espiritu.